tent namin is medyo malayo sa set. Kasi yung PNR nga again, sobrang laki niya. So, mag-isa lang ako noon kasi naghihintay ako ng eksena. So, yun mga ganun bagay. Tapos, siguro pag pumunta kami sa set, kailangan namin dumaan pa ng grass, madidilim ng mga lugar. So, talagang pipigilan mo lang yung takot mo. Pero ano yung mga preparation na pagkano? Siyempre, pag-over movie, marami yung nangyayari na ay, nagdadasal mo, pinag-test mo. I'm not sure if pinabless ko. Pero ako siguro, isa rin sa preparation ko sa paggawa na itong horror na to is yung hindi mag-prepare. Gets ba? Kasi kailangan mo makuha yun naturally yung takot. Kasi nakakatakot na mismo yung setup yung eksena. So, ayun, basta tumalad na lang ako sa eksena. Pagaling mo talaga yung takot. Tsaka yung mga prosthetics ng mga ano natin, ng mga aswang. Grabe naman kasi talaga. Kasi hindi mo sila matitignan sa mata pag nakita mo sila. So, I would say, andun na talaga naturally yung takot. So, sige, go ahead, Irving. Kumusta naman yung working experience mo? Diba? Ang powerful nilang tatlo. Well, hindi ko ma-expect eh. Kasi si Kuya Richard, dahil palang Captain Marvel pa lang. Sinabi rin yung expect na gano'n siya kagaan ng trabaho. Para ko siyang kuya. In a short period of time, nakapag-bonding kami and sobrang down to earth. Kuya Richard. I just wish na makita yun ng tao. Kasi pag tinignan mo si Kuya Richard, very intimidating. Alam mo, medyo may pagkano nga siya, Gen Z nga siya. May pagkano siya, bata siya. Parang minsan siya pa yung mag-reach out sa akin, tingnan mo to, ano mo to, ano mo to. So parang na ako na, seryoso kasi Kuya Richard, parang gano'n. Napakagaan niya katrabaho. Talagang before kami mag-taping, na-build namin yung connection bilang magkapatid. Tsaka, yun nga eh, nakakalungkot na natapos na yung taping namin kasi wala na, baka sa prom na lang kami magkikita. Napaka-tao talaga ni Kuya Richard, I would say. And to, yung Sibahan ng Alawi, of course, kasama ko na siya sa PBB. And ito naman, sa movie, ibang-iba na rin na may nakita ko. Ano ba? Magaling si Livan na mag-aan din siya katrabaho. Kumbaga, hindi rin ako naka-experience ng ilangan sa kanya. Siguro din, nagsama na rin kasi kami sa BBB. And, syempre, I'm very grateful for this opportunity na makatrabaho siya kasi grabe ba na kalabi na yan, diba? So, ayun. Talagang nakita ko talaga din na i-invest na dito sa movie na to. Action niya. Yeah. Thanks for the kind words, Ivan and Richard. Last week. Ang yaman-yaman mo ko, may ka na bagong puro-purit. Okay. We will si Chad in Manila, and then we'll have Chad Rossetti muna ng Manila Feed to shoot the first set of questions. Hi, Chad. Hello, congratulations. Asan yung soup mo? Ba't wala ka pang sunit? He doesn't soup. Ayan, since na-mention ko about Ivana, tapos sobrang laki ng followers ninyo na nasa Pilipinas ka pala. Ang daming kinilig sa inyo, kahit ang shows siya time yun. At nung bang nagkita ulit kayo, parang nandun pa rin ba yung parang dati nahihiya-hiya pa sa kanya doon, parang siya so paano yung naging gano'n nung muli kayo nakita? Of course, oo. May hiya pa rin kasi ako, hiyain naman talaga ako. So, nung una kami nakita, I remember sa StoryCon ata yun. Nahiya, but then,
ayun, nagkamustahan naman kami, kamusta yung PBB, nag-congratulate siya sa akin. Tapos, pagdating naman sa set, siguro, nagkaroon na rin kami ng time para makapag-build ng connection, bond. At masasabi kong hindi rin naman talaga mahirap makapag-connect niya. Kasi professional, parang work lang naman to. At kailangan namin talaga gawin yung para sa mga. Tsaka kami, natutuwa kami kasi sa loob ng bahay ni Kuya, pinag-uusapan lang namin, uy, baka naman guest mo ako sa YouTube mo ganyan. Pero ngayon, kasama kami sa movie. So, blessing to para sa amin, tsaka para sa mga supporters na yun nga, sumuporta sa journey namin. Actually, ako nung paglabas ko, medyo hindi pa ako aware. Nung lumabas na lang yung story ko, biglang lumabas ulit yung mga clips. So, ganito pala. So, nang nakita ulit kami, sabi ko, nakita mo ito, meron pala, So, sabi niya, oo, ano ba, ganyan. Kasi nalaman ko lang na magsasama kayo sa pelikula, paglabas mo ng bahay ni Kuya Rai, paglabas na. Itong Evil Origin. Yes. So, everything happens, parang nilatag sa'yo, no? Galing nga no? Parang plan talaga lahat. Expect the unexpected, sabi nga nila. Yes, with all the blessings na dumarating sa'yo ngayon, kasi kumbaga after BDB, nagsisingin na ba ngayon sa'yo yung mga pagbabago in terms of your career since ngayon sa MMF? You're the busiest, most important star of 2025. May endorsements. Nagsisingin na ba? Nagsisingin na. Well, of course, aware ako sa mga blessings na dumarating. But, tinitake ko siya as a way for me to become more humble. You know, itong blessings naman to, na nakukuha ko minsan lang to sa buhay. So ako, hindi ko siya masyadong sinisingin na para, para maging kampante, maging tinitake ko to para maging mas magutom pa, o mas galingan pa sa industriya. Kasi pinapahalagahan ko talaga itong opportunity na to, na itong taon na to, o itong blessing na dumating sa akin. So, Thanks, Chad. Manila ng PEP, ng Push, sorry. Hi! Hi guys, so this is your first SRR. So can you share lang one of your most memorable moments from shooting the first one? And then how is it different from this current one? Well, naalala ko lang sa Shake Rattle and Roll, Extreme yung pangalan na 2 years ago. Sabi ni Derek, ikaw na bahala gumawa ng sarili ng character. Sabi ko, ha? Derek ba? So, sabi niya, basta ikaw na bahala. So, yun lang yung naging challenge. Yun yung naging challenge sa akin nung time na yun. Kailangan makita ko yung character mo sa akin. Kailangan standard ka. Kailangan pag-build mo yung sarili ng character. So, ayun, yun yung struggle ko nun, no? Paano ako magiging different sa ibang characters noon. So, naaral ko na, wala pang dito, wala pang makulit dito, wala pang jolly-jolly dito. So, sabi ko, sige, ako na yun. So, yun yung nangyari. What was your reaction ng family mo na napalipin sa tapos malaman kayo kung saan yung current taker mo? At first, sila na tuwa sila sobra. Sinasabi nga nila sa akin na baka maging aswang na daw ako. Kasi pangalawa ko Shake Rattle and Roll ko na nga. Super excited sila na makita yung difference kasi like ko sinasabi na grabe, sobrang layo ng character ko from before sa ngayon. Excited sila kasi hindi ko kinikwento sa kanila yung story para, alam nyo,
nagulat sila sa kakalabasan. So, yun, syempre grateful rin sila sa opportunity for me. So, And since coming out of PBB, parang there's a new generation of fans na siguro didn't know you when you were parang an actor before PBB na attached you to the also because you were experimental. Ano side of you will they see in this project na oh, wow. Siguro ma-appreciate rin nila yung craft ko na mag-isa. Yun yung number one. Makikita nila kung paano ko mag-isa, kung paano ko sa horror na again walang love team. Makikita nila or mas ma-appreciate nila yung effort ko sa pag-arte o yung love ko sa industriya. Kasi, you know, love team is love team, pakilig, ganyan, pa-sweet-sweet. Pero ito kasi, walang ganun. Medyo intense. So makikita nila yung different side ko. Ano yan, mas mapapalawak nila yung, siguro, sana mas mapalawak yung pag-appreciate nila sa akin as an actor. Thank you so much. Thank you, Ms.